Magandang umaga po sa ating lahat. So, again, the second part of our series. Medyo mahaba-haba po ulit yung Psalms 119, but I'm excited kasi balik po tayo sa Old Testament. So, balik sa pag-aaral ng Hebrew. Medyo mahirap pong pag-aralan yung Hebrew language because it's other than the fact na hindi siya yung Hebrew language na alam natin ngayon. But it is an ancient language. Medyo hindi siya yung kakaiba siya kumpara dun sa nakasanayan nating paraan ng pagbasa. Another thing na kailangan natin maintindihan pagdating sa Hebrew, pagdating po sa Old Testament, hindi lahat ng translation ng Bible is direct translation. Ibig sabihin, may mga translations ng Bible na pinagbasihan mula dun sa isang English language Bible. And that's also the reason why we try as much as possible na gamitin yung ESV. Kasi isa sa mga translations ng Bible na medyo malapit dun sa original text. Okay? So pag sinabi pong original text, hindi ito yung eksaktong translation. Like for example, pag sinabi natin sa Chinese, pag sinabi natin how are you, sa Chinese, ni hao ma, ang ibig sabihin, you, ni is you, how is good, tapos yung ma is a question. So, you good? Ganun. So, parang ganun ang Hebrew language. So, in our second series is the way of purity, o ang daan at paraan ng pagiging dalisay. So, and I try as much as possible na ang hirap po kasi dahil nasanay ako mag-aral sa salitang English, dahil yun yung nakasanayang Bible na basahin. Tapos karamihan ng mga theological books at saka theological materials is nasa English. So, mula sa Hebrew language, kailangan mo siyang basahin sa English at kailangan ko siyang ilagay sa Tagalog. Although naiintindihan ko naman po na nakakaintindi tayo lahat ng English, one of the reasons why I try to use the language, the Philippine language, is for my benefit. Okay? So, again, ako po ay hindi bihasa doon sa language. And the more languages that you try to learn, mas madali rin pag-aralan yung context ng Hebrew language. So, yun po yung tawag po doon comparative languages. Now, some background na kailangan po natin malaman. Pinaliwanag po ni Pastor Mon na doon sa Psalms 119, naka-arrange siya based on Hebrew alphabet. Okay, yung first letter is Alif, and now the second letter is Bet. Okay? Pero pag ginamit mo siya with another suffix or prefix na character, ang pronunciation sa kanya is V. Okay? So, katulad rin ng Chinese language or pictographs, merong mga ibig sabihin. Katulad ng Alif is the beginning or anything that pertains to God. Ang Hebrew language naman po na, or Hebrew character po na ito ay the second means house. Okay? So, or dwelling place. Now, ito rin ang same character na ginagamit sa lev or heart. Okay? So, ibig sabihin, itong letter na to ay may kinalaman sa paggamit ng bahay at saka puso. Now, I will try to explain it later. So, in a simple way, making the believer's heart a dwelling place for God's truth. Yun lang yung pinaka-basic nun. Now, if we will look into closely dun sa word na lev po siya, pero lev ang pronunciation sa kanya.
meron siyang another extra character dito na ang ibig sabihin ay proposition na 2 or 4. Okay? So, ibig sabihin, yung puso natin ay tahanan para kay... Okay, so, walang pertaining, pero yung proposition na 2 or 4, or yung character na ito, is also attributed to royalty, or to a king. So, ibig sabihin, yung puso raw natin ay tahanan ng hari. Diba? Ganun ang context ng paggamit ng kanyang mga character. So, pag sinabi natin puso, sa mga Hebrew po, kasi sa ating mga Pilipino, ang center of emotion is the heart. Diba? Sa Hebrew, ang heart is a center of, not only a center of, of emotion, but it is a center of intellect and decision making. Okay? Yun yung heart. Sa atin, mga Pilipino, is mainly... Pero sa mga Hudyo, ang center ng kanilang emotion is talaga yung tiyan. Okay? Yung tiyan talaga ang center ng emotions nila. Pero pag sinabi nating heart, yung heart sa kanila, sa Western context is yung parang ulo. Okay? Yung ulo or yung brain. Kasi yung heart would also symbolize wisdom and understanding. Diba? Sa Western culture, magkaiba yung concept ng puso at saka utak. Sa kanila, ang puso ay para sa emotions, ang utak is for wisdom. Pero sa mga Hudyo, integrity, yung character, knowledge, intellect, and some portions of emotions are centered in the heart. Kasi nga, ang context nun is, ang puso ay bahay. Okay? Yung buong context nun na, yung puso ay bahay. Bahay ni or bahay para kay. Now, that's the reason why, when it comes to pertaining to wisdom, ang laging sinasabi sa Bible, hindi brain, but heart. Okay? You have to understand yung context na yun. Now, itong writings na to, came out from the Dead Sea Scrolls. Okay? Nung nahanap nila yung mga scrolls, mga luma. This is one of the original. Kung mapapansin po ninyo, wala tong chapters, wala itong verses. Ang naglagay na po ng mga chapters and verses is yung mga scribes. Ang purpose po ng chapters and verses is para ma-rewrite siya nang hindi na miss out yung mga letters at saka mga words sa Hebrew. So, hindi po pagdadagdag yung chapters and verses. Ang purpose nun is, imagine ninyo ang Bible walang chapters and verses. Di ba? So, sasabihin ko sa inyo, punta kayo sa page 600. Tingnan natin kung pareho yung laman ng 600 natin. Now, last time, ang word na, again, pinaliwanag natin na lahat ng passages ng Psalms ay depende doon, nakasulat based doon sa first character of the Hebrew alphabet. Psalms 1 to 8 ay yung first letter is Alif. So lahat ng mga passages magsisimula sa letter na Alif. Tapos ang pagbasa po niya ay mula sa kanan papunta sa kaliwa. Okay? Hindi kanan papunta sa kaliwa papunta sa kanan. Okay? Surprisingly, pero ang Israel, pag pumunta ka sa Israel, left-hand drive. Ibig sabihin, nagmamaneho sila sa kanan. Pero ang kanilang pagbasa ay galing sa kanan papunta sa kaliwa. Tayo, nagdadrive sa kanan kasi ang pagbasa natin mula sa kaliwa papunta sa kanan. Ang weird lang, no? Kakaiba mag-isip ang Hebrew. Now, the second set, at mapapansin nyo, sinet po siya tigwa-walo. Pag binasa ninyo yung Psalms, 8 lines. Tapos yung kada line po nito ay nakadivide either by 2, by 4, by 6, or by 8. Parang ganun yung niya. Meron siyang pattern. Now, bakit may pattern na ginawa? It is language. Lahat po ng language, lahat ng lingwahe ay meron pattern. Kung paano siya inaayos, kung paano siya pinagsasama-sama.
just happened the Hebrew language, ganun yung paraan ng pagbasa nila. Now, the next Hebrew alphabet is Beth. Okay, so, alam niyo yung Bethany, yung word na Bethany or Bethel? Di ba? Beth is house, house of God, o household of God. So, karamihan doon, lahat po yun magsisimula rin from verse 9 to 16. So, 8 lines divided into 2, divided into 4, divided into 6, yata 6, or in 16. Ganun yung pagkaka-divide niya. So, there is a pattern. Okay? Kung mapapansin niyo rin po yung Dead Sea Scrolls, walang mga tuldok-tuldok at saka linya doon sa ilalim. The original language, dinagdag po ito para for the purpose of magdagdag ng vowels or pronunciations or phonetics, di ba? So kasi sa Hebrew language, wala silang vowels. Puro consonants. Okay, puro consonants yun. Kaya pag nilagay mo yung, in-spell mo yung word na Yahweh, walang A, walang E. Okay? Puro Y, H, Y, W lang siya meron. Okay? So, ganun po ang pagkakasulat niya. Now, as we go on to this, again, since Beth, or the second alphabet, second Hebrew alphabet represents house, yung house po kasi sa Hebrew concept, hindi lang po siya bahay na tirahan. Okay? Now, tayo mga Pilipino, ginagamit natin, ano ba yung bahay kubo? Now, para sa Pilipino, ano ang concept ng bahay kubo? Actually, ang bahay kubo ay protection lang sa ulan. Kung bakit ganun siya. Pag pumunta ka sa ibang bansa, ang bahay nila ay gawa sa bato. Bakit? Kasi protection lang nila sa ulan at sa lamig. Di ba? Kung mapapansin nyo, pero pagdating po sa mga Hudyo, ang bahay, hindi lang bahay para sa protection for elements. House is also a place of worship. Okay? Kaya ang distinction ng bahay, ng puso, ay pareho. Kasi ginagamit ang puso at saka ang bahay sa pagsamba. Diba? So, ibig sabihin yung design ng Panginoon mula sa pamilya, sa pagkakaroon ng tahanan, ang purpose nun is for worship. So, ibig sabihin, meron tayong pamilya, bahagi tayo ng pamilya para itulak tayo sa katotohanan na dapat sumasamba tayo sa Diyos. So, have you seen how God created order? From Adam to Eve, created a family. Actually, di ba nung binigyan sila ng tahanan, binigyan sila ng Garden of Eden, ang purpose ng Garden of Eden is not only to supply Adam and Eve ng kanilang mga pangangailangan. Yung Garden of Eden was actually a place of worship. Okay? Yun ang lugar ng pagsamba nila. So, mula sa Garden of Eden, sa pagkakaroon ng pamilya, sa pagiging bahagi ng pamilya, at sa pagkakaroon ng puso, lahat yon ay kailangan ginagamit sa pagsamba. Now, one requirement of worship is the emphasis of purity. Diba? So, paano ba natin, tayo mga makasalanang tao, tayo mga makasalanang tatay, makasalanang anak, makasalanang asawa, makasalanang nanay, paano natin ma-achieve yung purpose natin sa pamilya natin, sa puso natin ng purity? Kasi nga, doon ko rin na, medyo nagigets ko yung idea ng mga ibang religion. Na, for example, yung religion na, sa babagitin ko na Iglesia ni Cristo, sila, naniniwala sila na yung kanilang church, yung physical church, hindi nag-i-exist ang kasalanan doon. Kasi yun yung physical na church. Pero tatandaan natin, ang emphasis ng Bible ng purity is yung puso natin at kung saan tayo sumasamba. At yung bagay na ginagamit natin sa pagsamba. So ang purpose, kung halimbawa naririto tayong lahat sa place of worship na to, it's not necessarily walang kasalanan. Hindi naman natin ma-achieve sa buhay natin yung
buhay na walang kasalanan. Pero ma-achieve natin yung buhay na pinatawad mula sa kasalanan. Yun yung emphasis ng seeking God wholeheartedly. Katulad ni David, na kinikilala na portionally sumulat ng Book of Psalms. Ano ang description kay David? The man after God's own heart. Yung tao, yung lalaki na humahanap sa puso ng Panginoon. Pero si Haring David ay ano? Pinag-usapan nga namin to ni Shiloh last time. Murderous? Ay hindi, simula mo na sa disobedient. Di ba? Ang sabi sa kanya, gumising ka ng maaga. Hindi, natulog siya hanggang gabi. Nung gumising siya, nakita niya may hubad na babae, adulterous. Di ba? Covetous pa kasi kinuha niya para maging asawa niya. Pagkatapos nun, naging murderous pa siya. Kasi nilagay niya sa frontline yung asawa ni Bathsheba para mamatay sa gera. Hindi nga siya ang pumatay literally, pero siya ang gumawa ng paraan para mamatay yung asawa ni Bathsheba. Pero David is a man after God's own heart. So yung measurement ng purity ni David was not in the absence of sin, but in seeking God. Yung purity niya is seeking God. So, it aligns in the idea na hanggat ini-entertain natin ang Panginoon sa buhay natin, yun ang measurement ng purity. Pero the moment na sinasyan natin, kaya nga diba sinasabi, what is the greatest sin of all? Is to blaspheme the Holy Spirit. Ibig sabihin, to deny God in our life. Kasi yung buhay natin, yung puso natin, should be a dwelling place of God. So, yung dwelling place na yon, kailangan pupunuin mo rin siya ng mga bagay na banal. Napag-usapan nga namin last time, pag nasa langit na ba tayo, meron pa rin ba tayong memory? O mai-erase na ang lahat? Diba? Meron pa? Or ano? Ako naman, sinasabi ko, aminado naman ako sa haba ng panahon ng pagbabasa ko ng Bible at sa influensya ng mga nagtuturo sa akin. Nagbago-bago na rin yung mga pananaw ko kung meron pa ba tayong memory sa langit. Now, this is one thing. And I'm standing on this. Pero pinag-aaralan ko pa rin. Sinasabi ko na posibleng may memory pa tayo pagdating sa langit. Why? Yung memory na binigay sa atin, yung mga bagay na align sa holiness ni God, will still be present as our memory. Pag pumunta ka sa langit, or like there's new heavens and new earth, ano ba yung unang mawawala? Ang unang mawawala is yung kasalanan. And anything related to sin. Pero kung yung memory na meron ka, aligned to God's holiness, I don't think na mawawala yun. Ano ba yung mga memories na aligned to God's holiness? Our salvation. Our repentance. Di ba? Sinabi ko nga na may hangganan ang kasalanan kasi may hangganan yung pasensya ng Diyos. Kailangan matapos yung pasensya ng Diyos para i-fulfill yung kanyang promise. Halimbawa, yung kasal. Bakit ba posibleng maalala pa natin yung kasal, yung memory ng kasal? Because when we fulfill that based on the requirements of God. So, naniniwala ako at a certain portion of our memory, hindi man lahat, guys, I may not be perfect in this, pero naniniwala ako na ang hindi makakapasok sa langit is yung kasalanan. Pero yung mga bagay na may kinalaman sa Diyos, posibleng maalala pa natin. Kasi yun yung nagdala sa atin sa langit. Di ba? Repentance, love, di ba? Mercy, justice. If we have pursued those things, then those things we might still remember that. Kaya nga, importante kung ano yung kinalaman ng puso and purity. Now, ang malaking tanong, saan ang landas ng buhay na dalisay? Where is the place of God's purity and holiness? Diba? So, paano natin tatahakin yung buhay na dalisay? Paano ka mabubuhay sa mundong ito na punong-puno ng kasalanan? Diba? And I will admit that, I'm like right now,
Meron pa rin po, naalala ko dati, may mga palabas na sikat sa TV, mga TV series. Hindi ko po siya mapanood kasi meron kaming bata sa bahay. Tapos nagpapasalamat na rin ako na hindi ko napanood yung mga bagay na yan because in my mind, ako po kasi yung tao na very visual. I could remember things very visually. Pag binigyan niyo ako ng visual puzzle, mas maaalala ko yan kaysa sa mga bagay na text. Kaya kailangan, mahirap po sa akin mag-aral ng theology kasi ang daming kailangan basahin. Kailangan yun sa akin ipaliwanag, ikwento, o kaya makita ko in context. Now, ang hirap sa mundong ito kasi maraming mga bagay na itinutulak na magkasala. Di ba? Hindi naman natin lingid sa kaalaman natin yun. Katulad halimbawa, maya ako nakaka-receive ng text na kumita ng extra. Diba? Or, ito na ang pagkakataong yumaman, yayaman ka sa forex trading. Kasalanan ko rin naman yun. Kasi interesado ako sa stock market, interesado ako sa foreign exchange. Ang dahilan ko doon is, ay hindi, magtuturo ako ng business and economics. So kailangan ko siyang matutunan. So meron ako mga nakita mga free training, free seminar online. Yung iba inatinan ko para malaman ko kung paano nag-work yung foreign exchange, stock trading, ano ba, makakuha ako ng mga idea. Pero na-realize ko, na in one way or another, as I would go through it, na-realize ko, I have to evaluate myself. Bakit ko ba kailangan kumita? Guys, again, I'm not against wealth. I'm not against na meron kang extra sa trabaho. But we have to remember ano yung motivation natin, bakit natin kailangan gawin yun. And for me, it is very clear na there are certain portions and part in me na gusto kong magkaroon ng mga bagay na to, kaya kailangan ko kumita ng extra. Di ba? So, kahit as innocent as that, as innocent as work, as innocent as money, ay hindi naman innocent yung money, neutral yung money, okay? Hindi siya innocent, neutral siya. As innocent as earning a little extra, meron pagkakataon na yung mga bagay na yun pwedeng magkaroon ng pagkakasala. Diba? Kaya we have to always evaluate ourselves on God's purity. So tatanungin natin, saan ang landas ng buhay na dalisay? Bawat liko mo, bawat kanto na puntahan mo sa parte ng buhay mo, meron pagkakataon na pwede ka magkasala. Diba? Halimbawa na lang, pag nagda-drive ka, di ba? Sa bawat ikot ng manibela, pwede kang magmura, pwede kang magalit, di ba? Mga bagay na ganon. Nagtatrabaho ka, nakikita mo na may mga ikaw, todo kayod ka kasi ang daming mga tao sa opisina mo na umaasa dun sa mga kailangan mong tapusin. Pero may mga tao na inaasahan mo, natatapusin nila yung trabaho nila para matapos mo yung trabaho mo na hindi naman kumikilos. Gusto mo magalit sa kanila, di ba? So bawat liko mo, bawat punto ng buhay mo, meron kang pagkakataon na pwede kang magkasala. So ano ba yung pwede natin gawin? Unang-una natin gawin, lahat ng standards sa mundo isinulat na ng Diyos. Lahat ng pamantayan ng Diyos, lahat ng pamantayan sa buhay, isinulat na niya yan. Lahat ng bagay sa mundong ito magsisimula sa salita ng Diyos at magtatapos sa salita ng Diyos. I'll give you an example na lang. Pumunta po ako sa Lamay. Pumunta po ako sa Lamay kasi namatay yung yung nanay po ng kaklase ko nung high school. It was very close to me. Yung nanay niya, close sa akin kasi yung bahay po nila, ang isa sa mga unang bahay kung saan ko na-experience ang unang Youth Bible Study ko. Kaya hindi ko po sila makakalimutan bilang family. Sila rin po ang reason kung bakit ako pastor ngayon. Kasi doon po nagsimula sa bahay nila yung pag-aaral ko ng salita ng Diyos.
At pumunta po ako doon para makidalamahati sa pamilya. And of course, nandun yung mga ibang kaklase namin ng high school. And all of us grew up in the same area. So once in a while, nakikita kami sa grocery, nakikita kami sa terminal ng sasakyan. So mamaya natin, magkakakilala talaga kami sa buhay namin. At nandun ako, wala akong ibang gustong pag-usapan kundi kung ano yung nangyari kay Tita Mel. Yung nanay ko ng kaklase ko. Pero may mga kaklase ako, ano masasabi niyo tungkol doon sa pagkaka-aresto ni Duterte? Sabi ko, they know me na bilang isang aktivista dati nung college kasi nakikita nila ako nakipag-rally. Pero nung panahon na yun, parang gusto kong masira ng maubos ng pasensya ko kasi gusto ko lang naman makipag-usap kung ano nangyari. Pero may mga taong sisingit. And so sa mga ganong pagkakataon, ano pa yung pwede natin maging pamantayan nang hindi ka magagalit sa kanila? Di ba? So, meron namang naisulat tungkol sa kung paano ka makikipag-usap sa ibang tao, di ba? Yung patient words is as sweet as honey, di ba? Pero yung anger or yung sinasabing pabalag na pagsasalita can stir up anger, di ba? So, binigay ng Diyos yung pamantayan na yun. Another example, si Shiloh kasi may mga chores sa bahay. May mga gawaing bahay siya na kailangan niyang tapusin. May mga pagkakataon na hindi niya ginagawa. At umuwi ako ng bahay, hindi nagawa yung mga trabaho na kailangan niyang gawin. And syempre, gusto kong magalit. At kailangan ba akong magalit? Yun ang itatanong ko, di ba? And siyempre, gusto ko naman lumaki yung anak ko na mayroong initiative. Ibig sabihin yung nagkukusa sila. So ano yung paraan ko para hahayaan ko na gagawin ko ng paraan para maturuan ko yung anak ko ng leksyon nang hindi siya nagagalit. Di ba? So, sinabi naman ng Panginoon, sinabi naman sa Psalms, sabi dito, paano pananatiliing dalisay ng kabataan ng kanilang kaan? Sabi dito, sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita. So it pertains to whatever God had already made as a standard. Dapat tayo rin proactive na nag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi darating ang mga sitwasyon na kailangan equip tayo para sagutin yung ating sariling pangangailangan. Kung hindi mo alam yung mga bagay na yun, sabi nito, hinahanap kita ng buong puso ko, huwag nawa akong maligaw sa mga utos mo. So katulad na yung purity natin would always involve the Word of God. Hindi natin pwedeng iniwalay na sasabihin natin na ayaw mo magkasala. Pero hindi ka naman nagbabasa ng salita ng Diyos. Di ba? Hindi ka naman nag-aaral ng salita ng Diyos. Di ba? Hindi ka naman nagbibigay ng paraan para maintindihan mo yung salita ng Diyos. Hindi ko sinasabing pag-aral katulad ng ginagawa namin ni Pastor Paul. Balikan ninyo yung Hebrew, balikan ninyo yung Greek. Hindi naman ganoon. Pero yung maglalaan ka ng panahon para maintindihan mo kung ano yung mga pamantayan ng Diyos. So, ang sabi niya, ang prayer ni Jesus Christ para sa kanyang mga disciples, sabi niya, pabanalin mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. So, paano mo i-guard yung sarili mo with purity kung yung truth hindi mo alam? Diba? Paano mo i-guard yung heart mo against sa kasalanan kung hindi mo rin alam kung ano yung pamantayan ng Diyos? So kaya nga mga kapatid, importante na kung tinatrato natin yung puso natin ay bahay nino. So kung tinasabi natin ang puso natin ay bahay ng Diyos, dapat yung puso rin natin ay bahay ng kanyang katotohanan. Kasi doon natin proproteksyonan yung trono ng Diyos sa puso natin. Okay? So mga kapatid, huwag natin yung lahat ng landas, lahat ng paraan ay isulat na ng Diyos.
Kasama yung biyaya at parusa sa anumang pinili natin tatahakin natin sa buhay. So, rewards and consequences, lahat nandun na mga kapatid. Ang kailangan na lang natin malaman is alamin natin yung mga bagay na yun. Kaya nga walang dapat ibang batayan ng ating pag-asa maliban sa salita ng Diyos. Wala tayong ibang dapat pagbatayan ng pag-asa natin maliban doon sa salita niya. Ikalawang katotohanan mga kapatid, ang landas na lagi natin tinatahak ay landas na pinapahalagahan natin sa buhay. Ang salita ng Diyos ay dapat landas na lagi mong dinadaanan. Okay? Di ba pag nagdadrive ka, sabi nga nila, sa Pilipinas daw, maraming paraan para makarating sa isang lugar. Di ba? Pero, halimbawa, gusto mong pumunta sa Cavite, galing ka ng monumento. Ano pwede mo sakyan? Diba? Pwede ka sumakay ng LRT, hanggang makarating ka ng PTEX. Pagdating mo ng PTEX, pwede ka sumakay ng bus papunta ng Cavite. Pwede ka rin bumaba sa Loton, di ba? Galing ka ng monumento, sasakay ka ng bus doon papunta ng Cavite, o sasakay ka ng van doon papunta rito sa Lancaster. Di ba? Doon sa Loton, meron ganun eh. Yes, maraming daan papunta sa Cavite. Pero, ang tatanungin mo, ano yung daan doon na ginagamit mo kasi pinapahalagahan mo yun? Diba? Halimbawa, dati nung nagtatrabaho pa kami sa BGC, kahit medyo malayo, sa EDSA kami dumadaan mag-asawa. Kasi, meron kaming dalawang kasama sa trabaho na sumasabay sa amin. Sabi namin, the extra effort of driving through EDSA, okay lang. Kasi ito rin yung paraan namin para makausap namin yung mga kasama namin sa trabaho. Yun din yung pagkakataon namin na nakakausap namin sila ng labas sa trabaho namin. Yun din yung pagkakataon na nakakausap namin sila tungkol sa salita ng Diyos. Doon namin napapakita yung values namin. And I hope hindi sila na-stumble nung nakita nila nagalit ako. Di ba? One time nung hinuli ako ng MMDA, bumaba ako, nakipag-usap ako sa MMDA. Yung pala, si Grace at saka yung isa namin co-teacher, nagpupustahan sila kung magbibigay daw ako. Sabi niya, ano yan, Mrs. Magbibigay ba yan si Sir? Sabi niya, gano'n. Sabi niya, hindi magbibigay yan. Makikipag-away yan, pero hindi yan magbibigay. Sabi niya, gano'n. Hindi nga, sabi niya gano'n. Naikwento na lang sa akin ni Grace nung pag-uwi namin ng bahay. Kasi ini-expect daw nung kasama namin sa trabaho na magbabribe ako doon sa MMDA. Pero sinasabi nga niya, hindi, makikipag-away na yan, pero hindi yan magbibigay. Which is totoo naman. Ilang beses na akong inuli ng polis. I never bribed a policeman na kahit sabihin pa sa akin, ano po pwede kong maitulong sa inyo? Sasagot ako, kayo po, kayo ang huminto sa akin, pahinto sa akin. Di ba? Yun talaga sinagot ko minsan yung traffic enforcer. Kayo po ang pumara sa akin eh. Ano po pwede kong itulong sa inyo? Di ba? Kaya mga kapatid, kung ano mga bagay na pinapahalaga natin, pinavalue natin, yun yung lagi nating dinadaanan. Now, if the Word of God is we truly value it, dadaanan at dadaanan natin ang salita ng Diyos sa anumang antas o pagkakataon ng buhay natin. Kaya nga anong sabi ng Psalm, iniingatan ko ang iyong salita sa puso ko. So paano mo iingatan yun kung hindi mo naman na ibibigyan ng pagkakataon na pag-aralan siya o ituro siya sa ibang tao? Paano mo rin pupurihin ang Diyos sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga itinuro, sa kanyang mga tuntunin, kung hindi rin naman natin naiintindihan yung mga bagay na yun? Kaya nga mga kapatid, ang sabi ni Jesus Christ dun sa kanyang prayer, sabi niya, Ama, nais kong ang mga ibinigay mo sa akin, he's talking about his disciples, sa akin ay makasama ko kung saan ako naroon, upang makita nila ang kaluwalhatian na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong minamahal bago pa natatag ang sanlibutan. Ang prayer ni Jesus Christ, hayaan mong makasama ko sila para maituro ko sa kanila kung sino ka sa kanila. So binavalue ni Jesus Christ yung mga apostles niya.
At gumagawa siya ng paraan para maintindihan ng kanyang mga disciples kung sino ang Diyos Ama. Kaya mga kapatid, malaki yung biyaya na dulot ng pagbabasa. Na mga kapatid, ngayon ko na I really realize yung reading the Word of God aloud, na kukuha ka lang, babasahin mo lang siya. Hindi mo naman siya kailangang intindihin. Maglalaan ka lang ng oras na basahin mo siya aloud. Di ba? Sorry, panatawag ako kasi bakit ang mga ng microphone sa mukha. So yung pagbabasa lang ng salita ng Diyos, na hindi mo siya kailangan sabihin, ano ba ibig sabihin nito? Just read it aloud. Kaya pala yung mga Hudyo, even the mga Hudyo ngayon, naglalaan talaga sila ng oras para for public reading ng Torah. Diba? Bakit? Kasi nandun yung pagdideclare ng biyaya ng Diyos, ng kanyang pangako. So, yung pagbabasa ng salita ng Diyos ay mabisang para palalahanan tayo, yung mga sarili natin, sa lahat ng panahon na dahil ang kanyang salita ay patnubay sa paglalakbay ng buhay. So mga kapatid, treat the Word of God as a map. Diba? Naalala ko na bago pa nagkaroon ng Waze, yung tatay ko kasi mahilig magbasa ng mapa. For some reason, ang hilig-hilig niya sa mga mapa. So meron kaming yung mapa ng buong Metro Manila. Yung book na nabibila sa National Bookstore. Tapos bago kami bumiyahe, tinitingnan niya yon. Tinitingnan niya yung pinaka-mabilis na daan, pinaka-maiksing daan, at saka yung feeling niya pinaka-effective na daan papunta sa isang lugar. Mga kapatid, wala namang effective na paraan para maintindihan natin ang Diyos maliban sa kanyang salita. Katulad din ng mapa, di ba? Naalala ko, nung bago-bago pa yung tatay ko, pagbalik niya galing sa Saudi. So of course, hindi niya na siguro nalimutan na may ibang mga ano. Dati kasi, bago pa natapos yung coastal road, sa Parañaque yung daan, di ba? Tapos nandiyan na yung bulungan, yung bilihan ng isda. So gusto niya bumili ng isda. Akala niya merong galing coastal, merong daan papunta dun sa bulungan. Yung pala, kailangan mong pumasok sa mga iskinita, gano'n. So, yes, merong daan papunta ron. Pero ano yung tatahakin mo para maintindihan mo yung daan ngayon, di ba? Ganon din sa salita ng Diyos. Importante na dinideclare natin yung salita ng Diyos sa buhay natin kasi para sa mga lugar na tatahakin natin. So that we can effectively weigh and measure yung mga bagay na kailangan natin pagdesisyonan. Dito ka ba papasok sa iskinita na to? Or dito ka ba dadaan? Diba? If you are the person who travels from one place to another, maiintindihan mo kung bakit ito yung mga dinadaanan mo. Dinadaanan mo kasi ligtas itong daanan. Dinadaanan mo kasi pamilyar ito sa'yo. Dinadaanan mo kasi nakikita mo na convenient ito para sa'yo dahil may madadaanan kang palengke. Treat the Word of God as if it gives you an opportunity to understand kung ano yung mga bagay na kailangan mo maintindihan tungkol sa Diyos. May biyaya, may malaking biyaya na itinutulad yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya wag natin kalimutan na maging personal habit natin yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Ikatlo mga kapatid, ang mabuting landas sa buhay ay dapat ipinapahayag din natin sa iba. Okay? Hindi mo ipagkakait sa iba ang bagay na alam mong mabuti tulad ng salita ng Diyos. If you value the Word of God, if you value the truth, di ba? Hindi mo siya ipagkakait sa iba na maintindihan din nila kung ano yung mga bagay na naiintindihan mo. Kaya nga mga kapatid, importante, ang sabi sa Psalms 119:13-4, ipinapahayag ng mga labi ko ang lahat ng mga batas ng bibig mo. As simple as that.
Kung if we value God's law, yung God's law na yun, i-declare din natin sa ibang tao. Kasi yun din yung magliligtas sa kanila. Di ba? Kaya nga sabi, ako'y nagagalak sa daan na iyong mga patotoo, gaya ng lahat ng kayamanan. So if we treasure God's Word, dapat ganun din sa ibang tao. Now, ang prayer ni Jesus Christ, sabi niya sa verse 18, kung paano ako'y iyong sinubo sa sanlibutan, sila ay sinusubo ko rin sa sanlibutan. Pero bago isinugo ni Jesus Christ ang kanyang mga disciples, anong ginawa niya? Tinuruan niya sila. Diba? Tinuruan niya tungkol sa katotohanan ng Diyos, tungkol sa katotohanan ng kasalanan, tungkol sa katotohanan ng kaligtasan, tungkol sa katotohanan ng hustisya, kahit sa katotohanan tungkol sa pera. Diba? Kasi ang importante sa Panginoong Jesucristo, maintindihan ang lahat ang tungkol sa kanyang kaligtasan. Maintindihan ang tungkol sa plano ng Diyos Ama. So kung isinusumpong itong mga tao na pinili niya, ibinigay ng Diyos Ama sa kanya, mahalaga silang lahat. So tinuturo niya, dahil mahalaga kayo sa akin, ito rin ang mahalaga para sa akin na gusto kong meron kayo. Kaya sana kung ito mahalaga sa inyo, dapat mahalaga rin ito sa iba. Ituro nyo rin. Diba? Kaya mga kapatid, hindi nyo kailangan maging pastor para ituro sa iba yung katotohanan tungkol sa Diyos. Sabi ko nga, ang landas na pinapahalagan mo sa buhay ay siya yung pinatotohanan mo sa ibang tao. Whatever you value, you testify. Diba? For example, yung pagkain. Sa opisina po kasi namin, ang hilig kumain ng mga tao. And meron kaming opisina na mahilig magluto. Mahilig magluto. Ang galing po talaga niya magluto. Bukod sa magaling siya sa computer, magaling din siya magluto. At tuwing meron siyang niluluto na dinadala niya sa opisina, meron kaming ka-opisina na lagi siyang wala doon tuwing nagdadala ng pagkain ng kasama namin. At kami naman, lagi namin kwento, oo nga, sarap ng luto niya, sarap ng ganito. Tapos siya, feeling niya nalileft out siya kasi hindi niya naiintindihan kung ano yung pinag-uusapan namin. Katulad lang ng simpleng pagkain na yun, di ba? Yung simpleng pagkain na yun, natuwa kaming lahat dahil magaling siya magluto, nasarapan kami sa luto niya. Pinatutuhanan namin sa lahat na magaling siya magluto. Pero meron yung isang tao ang hindi pa nakakatikim ng luto niya. Kahit anong gawin namin sabi niya, kumbinsido na ako na masarap siya magluto, pero importante na matikman ko rin. Di ba? Ganon din ang kaligtasan. Kung nai-excite tayo na merong langit na nag-aantay sa atin, sana ma-excite din tayo na sabihin din sa ibang tao na balang araw sila rin ma-excite kasi alam nilang maliligtas sila. Di ba? Ganon yung dapat matotohanan natin tungkol sa salita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, wag na wag nating kalilimutan na lahat tayo na piniling pumunta sa church, pinili natin na gawin ito katotohanan sa buhay natin. Wag na wag natin iihinto yung bawat pagkakataon na makakapaghayag tayo ng salita ng Diyos. And that's the same thing. Sabi ko nga yung simple lang na natahaki namin yung traffic sa EDSA kasi meron kaming dalawang kasama sa sasakyan na nasyashare namin, nadi-disciple namin. Di ba? So, actually, hindi lang silang dalawa eh. Meron pa minsan, may sasabay na tatlo sila. Minsan hanggang 4 sila. And yung, nakita nyo naman yung dati namin sasakyan, ang liit, di ba? Di ba? Laspag na laspag sa amin yun kasi we try as much as possible na ganun yung gawin namin, na yung opportunity alam pag anong gagawin nila kung ayaw nilang marinig yung mga sinasabi namin, tatalong sila. Wala naman silang choice, diba? Capture the audience sila, diba? Ganun din naman kayo, wala naman kayo gagawin, hindi naman kayo mag-walk out sa labas, diba? Pag meron kayong ayaw na sinabi ko. That's what I'm saying. Gagawa ka ng paraan para lahat ng ibang tao marinig yung kanyang salita ng Diyos. Diba? We try that as much as possible. BBS, Bible study.
Di ba yung mga bagay na ginagawa natin kasi alam natin importante itong mga bagay na ito. Okay? Whatever you value, you will also share. At ulit katotohanan mga kapatid. Patuloy tayong mamangha at manabik sa pahayag at kaganapan, fulfillment ng salita ng Diyos. Magiging daliksay lamang inyong paglalakbay sa buhay kung ito ang nais mong karanasan. If this is the experience that you want. Like, when my wife and I, nung tinawag kami para maging missionary, it took us 10 years bago kami ipadala ng Diyos sa bansang China. It might be a different journey for Kuya Jomar and Ate Gemma. For them, sabi nila 1 year. Di ba? Pero, naniniwala ako na mayroong pangako ang Diyos sa kanila. Ganon din sa amin, nung naging missionary kami, may pangako ang Diyos sa amin. Hindi po naging madali yung buhay namin sa China. Although OFW kami, hindi natin na-feel na OFW kami. Kasi hindi rin po ganon kadali yung pagkakataon na araw-araw iisipin mo kung ligtas ba ang buhay mo, araw-araw iisipin mo kung ito bang ginagawa mo ay may kabuluhan, di ba? At alam ko rin naman na hindi madali na malayo sa pamilya so that you could support them. Pero may pangako ang Diyos. Ito yung pagkakataon na ibinigay niya sa atin. Kung may binigay na pangako sa inyo ang Diyos, manabik tayo, mamangha tayo kung paano yung fulfill yung mga bagay. Alam niyo po ba, nagsimula po halos alas 10 ng gabi para pag-aralan. Although pinasa ko na yung Psalms 119 all throughout this week. Pero habang nagre-research I'm always fascinated kung ano yung mga bagong bagay na binibigay sa akin ng Panginoong Diyos sa pag-aaral ng Kanyang salita. Pinag-usapan nga namin kanina ni Pastor Mon yung mga bagay na nadi-discover namin tungkol sa salita ng Diyos. And there are also many things in our life na ibinigay ng Diyos yung pangako na yon and He fulfilled it. And we continue to be amazed dun sa mga fulfillment and revelation ng Panginoon. Na-amaze ako kung paano ginagamit. Yung pala yun. Ito pala yun. Ito pala yung gusto ng Diyos. Ito pala yung pangako niya. Huwag tayong huminto na ma-excite kung ano yung pwede nating maranasan tungkol sa salita ng Diyos. Kasi ang dami mga bagay dito, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, ang daming bagay tungkol sa salita ng Diyos na pwede mong i-claim na pangako dahil katotohanan yun. Na pwede mong i-claim na gagawin ng Diyos kasi sinabi niya na gagawin niya yun. Katulad halimbawa ng sinasabi ng Diyos na ipahayag mo ang salita sa bawat kilala. Sinabi ng Diyos yun. Pero alam ko ba kung sino maliligtas dun sa gospel na sinasabi ko sa ibang tao? Hindi. Pero nai-excite ako dun sa idea na merong maliligtas. Nai-excite ako dun sa idea na merong tao tatalikod sa kasalanan niya kasi narinig niya yung katotohanan na yun. Nai-excite ako sa bagay na yun. Kaya nga, sabi sa Psalms 119:50-16, ako'y magbubulay-bulay sa mga tuntunin mo at igagalang ang mga daan mo. Ako'y nagagalak sa iyong mga tuntunin, hindi ko kakalimutan ang iyong salita. Yung psalmist dito, sinasabi niya na nai-excite ako sa mga bagay na ipinapangako mo sa akin. Nai-excite din ako dun sa mga, kung bakit mo ibinigay itong mga commandments na to, kasi this is my protection. Yun din naman sabi ni David, di ba? Your words, your commandments are my shield. Your promises is my protection. Diba? Kaya nga sinasabi niya, when he cried out to God, save me. Do not allow my enemy. Di ba yun yung mga prayer niya sa Psalms? Eh bakit niya sinasabi yun? Sinasabi niya yun kasi na-excite siya na mapufulfill yung mga bagay na yun. Kaya ganun din ang sabi ni Jesus Christ.
Sabi sa John chapter 15, John 17:15-16, sabi niya, hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila sa masasama. Hindi sila taga-sanlibutan na gaya ko na hindi taga-sanlibutan. He was talking about his disciples. Ang sinasabi niya, ang prayer ni Jesus Christ, proteksyonan mo sila. And I do believe na alam ni Jesus Christ kung ano mangyayari sa mga buhay ng kanyang mga apostles and disciples. Di ba? Alam niya kung ano mangyayari sa buhay nila. Alam niya rin na maghihirap sila katulad ng paghihirap niya. Pero I do believe na sa pagkakataong yun, na-i-excite siya kung ano ang gagawin ng Diyos Ama sa buhay ng mga taong ito. Kaya nga sinasabi niya, protect them. Yun ang kanyang prayer. Kaya mga kapatid, ano mang paglalakbay mo sa buhay, ano mang balak mong tahakin, spiritual man to, physical, kailangan itong tustusan, to supply, o bigyan ng puhunan. So kung halimbawa, gusto mo maging mayaman, diba? Kailangan mong tustusan yung ng oras kung gusto mong yumaman, diba? Gusto mong maging magaling sa math, diba? May mga taong natural na magaling sa math, pero kung gusto mong magaling sa math, kailangan mong pagtutunan, pagtustusan ng panahon, yung mga bagay na yun. Gusto mong mahalin ka ng asawa mo, di ba? Hindi niya naman mapapakita yung pagmamahal niya sa isa't isa na hindi niya tinutustusan ng oras. Hindi kayo nag-i-invest ng oras sa isa't isa. Gusto mong yung mga anak mo maging magaling doon sa mga bagay na ginagawa nila. Hindi naman sila pwedeng magic lang, nagagaling sila sa mga bagay na kailangan nilang gawin. Kailangan nilang pagtuusan ng panahon, yung mga bagay na gusto nilang maging magaling sila. Pero, lahat ng to kailangan mong tustusan. So, pero, hanggang saan yung kaya mong pagtutustos sa mga bagay na to para maging masabi mo sa sarili mo na successful ka na? Diba? Hindi natin kayang sabihin. So, importante na sino ba yung pinagmumulan ng lakas, ng opportunity, ng blessing para magpatuloy ka sa buhay? Importante na babalikan mo na kung naglalakbay ka, gusto mo maging mabuting tao, kailangan mong pagtustusan ng panahon para maging mabuting tao. Gusto mo maging mabait na ama sa iyong mga anak, kailangan mo pagtuusan ng pansin yun. Pagtustusan mo ng panahon. Gusto mo magaling sa bagay na to, kailangan mo tustusan yung bagay na yun. Pero, dapat natin tandaan na limitado tayo sa kano kaya natin ibigay sa ating sarili. Limitado rin tayo sa kung anong pwede natin ibigay sa ibang tao. Ang importante, alam mo kung inino nang gagaling ang lahat. If you know, itong mga bagay na to ay lahat galing sa Diyos, alam mo din kung paano mo siya gagamitin. Kaya nga mga kapatid, yung pagiging pure of heart, yung pagiging dalisay ng puso natin, it will always come with a cost. Hindi ka pwedeng maging mabait na tao nang nag-decide ka lang isang araw maging mabait kang tao. Diba? It will not happen that way. Gusto mo maging maulad ng buhay mo, hindi ka gigising sa isang araw na mayaman ka na. Kailangan mo pa rin tumaya sa loto. Just joking. Just joking. Okay? Hindi mo, kailangan mong pagtuunan ng panahon yung bagay na yun. Di ba? So mga kapatid, let me close with this. Di ba? Ipapaalala ko sa ulit yung symbol na to. Kung ang puso ay isang tahanan, sino ang nananahan sa puso? Di ba? Kahit sa paraan ng pagsulat ng mga Hudyo, malinaw na dapat walang kahati ang Diyos sa puso mo. Di ba? Importante sa kanila that's the reason why sa mga Hudyo, they abhor idolatry. Kasi God abhors idolatry. Yung puso mo, bahay yun ng Diyos. Nakasalalay sa kadalisayan ng puso natin.
kung sino at ano ang hinahayaan natin na manahan dito. Diba? Kaya mga kapatid, imagine yung purity as a product. Kung produkto siya, kailangan siya ng proseso, kailangan siya ng lalagyan, kailangan siya ng laman sa loob, kailangan siya ng pinagmulan ng laman. For purity to remain good quality, the source must be endless and consistent. Diba? The content must be valuable and the vessel must be clean and the process must be attainable. So kung gusto natin maging pure, kailangan malinaw sa atin kung ano yung proseso na kailangan natin pagdaanan, ano yung pinaglalagyan ng ating kadalisayan, ano yung nilalagay natin sa puso natin, at kung saan ito nanggagaling. Lahat ng ito, walang ibang pwedeng magbigay kundi si Kristo. Kaya mga kapatid, I hope we will understand na lahat ng bagay na to, lahat ng bagay na naroon tayo sa mundo, we have to always put it and align it with God's plan. Manalangin tayo.